This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman po ang inyong kakwentuhan na si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan mga ka-TikTok ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like and share, ay paki-subscribe, like and share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gustong i-share sa amin, at sa ating mga taga-subaybay ay mag-comment or magtanong or tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, muli binabati po namin ang aming po mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM. Ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Me, hindi papatalo ang ating mga timbahay na sila nanay, sila tatay, sila ate, sila kuya. Ikaw nga po, manong driver na nagda-drive sa mga oras na ito, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na niyo pong pinapakinggan dahil talaga namang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya bago tayo magsimula, DJ Me, atin mo nang batiin ang ating mga ka-TikTok na nakikinig sa mga oras na ito. Nakaunahin ko na dito yung ating palaging masugid na tagapakinig na si Art Christian Roda. Ayan, magandang gabi sa iyo, Art Christian. And also kay Ma'am Teresita Galapon. Hello din po sa inyo, DJ Me. Yes, magandang gabi din po sa pamilya kong nanonood ngayon, Angeles and Martinez family. Ganyan din po ang aking angkan ni Bebang, at sa mga churchmates po natin at sa mga distrito po na aming nadestinuhan ay hello po sa inyong lahat. At syempre sa mga kabataan ng Central Luzon Conference, hello po sa inyong lahat. Yes, kung may mga gusto din po kayong ipabate ng mga nagbe-birthday, mga nag-celebrate ng anniversary o gusto niya lang magpa-shoutout, mag-comment na po kayo sa ating comment section para po mabate din po namin kayo. So ngayon, DJ Me, excited na ako na mapakinggan at makilala yung ating guest na makakasama ngayong gabi. Sino ba yung ating guest na makakasama, DJ Me? Yes, excited tayo ngayong gabi kasi ito ay asawa ng ating nakaraang guest. Siyempre, pagpapatuloy ito ng kwento, kaya kailangan hindi natin ililipat ang ating 89.1 FM radio station. Walang iba kundi si Ledy Soledad. Hello, Miss Ledy. Hello po at hello din sa mga nakikinig. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes, ayan, sige, bati ka muna, Miss Ledy, bago tayo magsimula. Ayun po, magandang gabi lalo na po sa aming kapatiran dyan sa Bagong Bayan Church, maging man sa buong South Taguig District na nakikinig sa gabing ito. Hello po. Ayan, sige, simulan natin, Miss Ledy, no? Or Ledy na lang, okay lang ba? Yes, Ledy. Sige, Okay para lang mas po. makilala ka ng ating mga ka-TikTok, sino ba si Ledy? O pwede ba magbigay ka muna ng background about yourself? Ikaw ba ay single, married, anong pinagkakabalahan mo sa mga oras na ito? Sige. Okay, so ayun, ako po si Ledy Talitayan. Or dati yon kasi kakasal ko lang last February 15, 2026. So ako ngayon ay si Ledy Soledad na. At ako ay asawa nung dating nag-guest nung nakaraan ni Dod Soledad. So ako ay 29 years old at ako ang panganay. 3 kami magkakapatid at ako lang din po ang nag-iisang babae. At nagtatrabaho ako ngayon sa isang semicon industry. Ako ay isang senior accountant by position. So, ayun. At ngayon po, ay ang pinagkakabalahan ko lang po ay ang pagbabadminton. So, yun lang po ang inaral ko ulit na sports. Wow. So, ayun. Nabanggit niya, DJ Me, na bagong kasal pala ito. Yes, kaya congratulations. At ito, DJ Rock, ginawa akong ninang. Ay, ganon. Ninang Oo, pala ikaw. sabi ko, ate lang, wag ninang.
So, kumusta naman ang bagong kasal? Pagiging isang wife ngayon, Miss Ledy? Ayun, masaya. Masaya, oo. Nakakatuwa kasi bilang panganay, di ba, na-mention ko na ako ay isang panganay. So, sanay ka na mag-isa ka, independent ka, anong tawag, ginagawa mo lahat, di ba? And ngayon na may asawa ko, doon ko nalaman na ano pala, may tao palang capable na alagaan din ako. So, parang mas tinapatan niya kung paano, halimbawa, di ba, nung dati, di ba, kaya kong magluto mag-isa ko, di ba? Pero siya, nandyan siya, if ever, halimbawa, magiging busy man ako, siya yung sumasalo, ganun. So, natutuwa ako na, maganda pala sa pakiramdam na may katuwang ka talaga. Wow. Ayun. Grabe naman yung DJ Me. Di ba ako makarelate? Makarelate ka din soon. Soon. Ayun. Oo nga. Anyway, Miss Ledy, thank you for sharing that. Pero syempre, mas gusto pa namin ikaw makilala. So, sino ba si Ledy nung hindi pa niya kilala yung Panginoon sa kanyang buhay? Fortunately, growing up, hindi naman like talagang hindi ko kilala yung Lord. Kasi nga, lumalaki din pa din naman ako sa isang Christian family. So, good thing talaga na nandun yung tatay ko. Siya talaga yung nagtumulong sa akin para maging founded, no, bilang isang Christian. So, ayun nga, bata pa lang ako, yung tatay ko talaga, like, di ko makalimutan, mga 3 years old, tinuruan niya akong mag-pray. So, ayun, normal lang na Christian, like, nagpe-pray lang, ganun. Pero, hindi talaga hindi talaga ganun naiintindihan na may mas purpose ka pa bilang isang Kristiyano. May mga dapat ka palang gawain na gagawin or mga tungkulin. So, ayun, wala akong gaanong, tawag dito, yung mga stories talaga, like conversion stories na from ganito, from scratch, from being a mess, tapos nakilala si Christ, ganyan. Kasi nga, lumalaki nga ako sa isang Christian family din. Ayun. Pero that time, hindi ka pa Adventist, right? Yes, hindi pa ako Adventist that time. So, ano yung ginagawa mo that time na mga activity nung sa church ninyo? Ayun nga. So, dahil nga, yung tatay ko yung laging nagtuturo sa akin na mag-pray, siya din yung nag-push sa akin na maging sakristan. So, dati, actually, grade 6 lang dapat ang tinatanggap na maging sakristan. And, ayun nga, gaya nga na sinasabi ng iba, di ba dapat lalaki lang? Di ko din alam that time, parang inalaw na maging babae kasi kakaunti lang din naman yung lalaking mga naglilingkod. So, ayun, yung tatay ko, grade 3 pa lang ako, pinupush niya ako na, ayun, magsakristan nga sa church. So, sakristan ako from grade 3 to 3rd year college. Yan, ganun siya ang katagal. tagal. Yes, Hanggang ganun college. katagal. Anong usually ginagawa mo doon, Ledy? Ano lang, pag Sunday lang, kapag nag-church lang, ayun na, baga pumupunta sa church kasi nga ikaw yung mag-serve sa misa, yung mga ginagawa ng mga sakristan para mag-a-assist sa priest, yung from start hanggang matapos yung mass, and ayun, tuwing simbang gabi, ganun lang. Wala akong ganong involvement like mga youth camp. Walang ganun. Though meron, may mga ganun pa rin. Pero masyadong strict din naman yung parents ko. Hindi ako pinapayagan sumali sa ganun. So, hanggang church lang talaga ako. Church na activities. Pero outside, wala na. So, yun lang yung pinagkakabalaan ko. Tapos, may mga prayer meetings din kami. Ayun. Yun. Pero, Ledy, nagustuhan mo yung ginagawa mo? Yes. As in, na-enjoy ko siya. Kasi nga, parang, feeling ko ngayon na yung pinakagusto ko gawin eh. Malay mo, baka feeling ko pa dati, baka magmamadre pa ako. Talaga? Kasi nga, parang ganun ganun din yung attachment ko sa church. And ganun din yung, parang, andun din yung heart ko talaga sa pagsiserve ng mga Yung the way bata siyang pa ako. magsalita, DJ Mino, alam mo talagang lumaki siyang mabait na bata. Ay, Dahil parang kasi di ba bata pa lang talaga siya, tinuturuan na siya mag-pray, nag-serve na siya sa church. Kaya talagang, sabi nga niya, wala siyang story na talagang from scratch or from mess to this. Pero mamaya for sure, may conversion story na masashare sa atin si Ledy. DJ Me. Pero baka meron kang karanasan na hindi mo malilimutan nung bata ka.
Wala naman talaga. Kasi kahit tatanungin yung nanay ko, hindi talaga ako palalabas ng bahay talaga. So, ano lang ginagawa mo sa loob ng bahay? Wala lang. Ayun nga, dahil nga hindi magsa-cellphone, gano'n. Mga babasa-basa ng kung ano-ano, yung mga Wattpad, gano'n. mga Mahilig ka stories. magbasa. Yun, mga gano'n. Pero that time ba na pagiging active mo sa church ninyo, sometimes, kumbaga, at some point ba nagkaroon ka din ng opportunity na ituro din sa ibang tao, yung makapag-Bible study ka, or... Yes. Actually, gusto ko maging katekista. Isa yan sa ba gusto yung kong gawin. katekista? Ano ba Yung yun? katekista? nagtuturo ka ng mga bata, yung parang legit ka na nagtuturo ng mga bata, ng mga prayers, ganon. So, mga ibig sabihin Bible legit, ibig sabihin, stories. ano yun, pinag-aralan yun, tapos Oo, may may seminar certificate. talaga sila, ganon. Gusto ko, ayun, yun, dun, baka mamaya ko siya may share. Bakit hindi ako naging katekista? Pero ano yung na-enjoy mo talaga doon sa pagiging katekista, Katekista. kumbaga? Hindi Oo. ako naging katekista eh. I mean, ano yung bakit Hindi, ba't gusto dinidesire mo? mo? Ay, Oo. kasi nga gusto kong magturo ng mga bata. Kasi nga doon nga ako tinuruan ako. So gusto ko din mag-share. Gusto ko din na magturo din ng mga bata. Yung ma-enjoy nila at maintindihan nila kung bakit dapat kilalanin ang Lord, ganyan. Kung paano nag-work yung Lord sa akin. Gusto ko ma-feel at ma-share din sa kanila. Ganun. Sa family mo ba, ikaw lang talaga yung nag-serve sa church o may mga kapatid ka din na nagsakristan din or nag-serve din? Ayun, yung mga kapatid ko hindi naging sakristan. Mga lalaki yung kapatid ko, pero hindi sila naging sakristan. Bali, ikaw lang. Ako lang. Pero yung mama ko at papa ko, active din sila sa church. May mga organization din sila. Si mama ko ay isang mother butler. Tapos sila ay BLD, Bukas Loob sa Diyos. Organization nila yun ng couples. Yan. So, bali, may nakikita ka ba sa magulang mo, kaya yun yung ginagawa mo? Meron naman. Pero more, kasi nga, dati wala pa naman yun eh. Wala pang ganong organization. Pero nga, dahil nga dun sa pagpupush ng tatay ko, tas parang every time na nagpe-pray ako, parang nafe-feel ko kasi talaga siya, yung ginagawa ko. Kaya mas na-encourage akong ipagpatuloy siya. So, paano ka pinupush? Magpray ka, ganun? Hindi po. Parang ganito yung style ng papa ko. Nung bata pa ako, hindi ko makakalimutan. Okay, sige, matutulog na tayo, mag-pray na tayo. Ganyan. Sige, yan, sign of the cross. Siya. Yan. Tapos, ayun, sabi, okay, repeat after me. Yan, may binabanggit siyang prayer, tapos inulit lang namin. Hindi siya our father, like, ano siya, typical na nakipag-usap kay Lord. Lord, salamat sa ganito, ganyan. Lord, nagabayan niyo po kami. Mga ganun. Ganun yung tinuro ng tatay ko. Hanggang sa lumaki ako, sabi ko, na siya, hindi na siya nawala sa akin. Naging part siya ng routine. Wow. Ganun. Pero somehow ba, Lady, like naisip mo kasi ang tagal, di ba? Simula bata hanggang third year college ka, nag-serve ka as a Christian. Somehow ba dumating ba sa point na parang, I want to be single forever because I want to serve the Lord all my life? Di ba? Yung sabi mo nga gusto mong somehow baka maging madre, ganyan. Somehow ba naging strong yung desire mo for that? Hindi naman. Parang lang. Basta maglilingkod. So, regardless. Regardless kung magiging single ako for life, tas magmamadre, hindi naman ako umabot sa point na gano'n. Parang, So, kumbaga, sakto lang. nag-desire ka din talaga na magkaroon ng family in the future? Oo, talaga. Parang isa siya sa ko din. Goals ko Nakakatuwa, dati. DJ Me, no? Na parang kasi ang alam ko, pag sa Christian talaga lalaki, di ba? Oo nga. So, nakaka-amaze na meron palang babae din talaga na ganun ang ginagawa. And nakita talaga natin, no, na kahit nagaling siya sa ibang religion before yung family niya, talagang yung parents niya, talagang nilid siya sa tamang daan, kumbaga. Kumbaga, bata pa lang siya, tinrain na talaga siya, kung ano yung dapat na maging siya, kumbaga. And yun nga, talagang sa Panginoon siya nilid. Kaya nga, di ba, talagang makikita mo na parang napakabait na bata ni Lady. Boses lang to. Pero mamaya pipigain pa natin siya. Oo nga. Kaya naman po mga ka-TikTok, no, medyo puputulin lamang po natin ang ating pagkukwentuhan sa mga oras na ito. Atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig.
Jesus, manawagan kay Jesus, lumapit siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya't ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programang TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rack. And this is DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron ka pang shout out, mga comments, kwento or tanong, maaari ka rin tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At babati po muna tayo, DJ Rack. Yes, of course, gusto ko rin pong batiin yung atin pong mga nakikinig o mga ka-TikTok dyan po sa mga taga Noveleta, Cavite, ayan, sa mga taga Dasma, Cavite, Silang, Cavite, and of course, yung aking pong family, si Mama at si Papa na nanonood dyan po at nakikinig sa Quezon City. Ayan, maraming salamat Dito naman sa ating Facebook Live, binabati po natin si Ma'am Phoebe Bernabe. Ang comment niya ay heart, heart, heart. Ayan. Gayon din si Ma'am Lynn Hashimoto. Magandang gabi sa atin. Ayan. Magandang gabi din po. Gayon din po kay, Ma'am Eloisa Valino. Good Tuesday evening. Hello po sa inyo. At syempre, kung sino po sa inyo ang may gusto po ng aming librong pinamimigay, ay meron po kaming Ang Huling Pag-asa. Meron din po kaming Pag-asa para sa Panahong Maligalig. Meron din tayong Pag-asang Daig ang Bukas. Meron din tayong Health and Wellness para maging healthy naman tayo. At para mas maunawaan natin ang Biblia, meron tayong Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia. Sa mga gusto po ng mga librong ito ay libre para sa inyo. Kayo ay mag-text or tumawag lamang po sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
Yes, sa mga nais po magkaroon ng aklat na yan ng libreng-libre, mag-comment po kayo sa ating comment section ng I Want the Book at may mag-reach out po sa inyo para po makuha ang inyong information at makuha po ang mga aklat na ito ng libre lamang. Yes. So now, balik na tayo, DJ Me, sa ating kwentuhan with Ledy. Hello, Ledy, nandiyan ka pa ba? Hello, andito pa ako. Ayan. Sige, ngayon, Ledy, ito na yung pinaka-exciting part. Hello. So, gusto na naming malaman, o gusto na malaman ng mga ka-TikTok natin, ano yung naging turning point ng life mo? Paano mo na-encounter ng mas malalim o mas, kumbaga, alam mo yung mas malawak yung ating Panginoon? Paano ba siyang turning point? Like, paano na-convert? Or, Yeah, kas- paano mo mas paano- nakilala yung paano truth, mas- yung Panginoon? Yes. Pag sinabing mas nakilala ng totoo, yung Panginoon, na ganito siya, ganyan, like, character-wise tsaka yung kung paano talaga siya nag-show sa ating, sa Bible mismo. Ay, nung naging Adventist na talaga ako. So, kahit na kasi active ako sa church, sa paglilingkod kay Lord before, hindi naman ako palabasan ng Bible. Pero nagbabasa ako, di ba? Sabi ko. Nagbabasa ako ng Wattpad, pero hindi ako nagbabasa ng Bible. Pero kasi, di ba, nabanggit ko din kanina kung bakit hindi ako naging catechist. Kasi ganito yung nangyari noon. Before yung seminar ng catechism, may mga, anong tawag doon? May mga Christians na nag-Bible study doon sa pinsan ko, Miss DJ Me. Tapos, nung nagba-Bible study, syempre pinsan ko yun, di ba? Tapos nandun yung lola ko, mama yun ng mama ko. Pumunta ako doon kasi weekend naman yun eh. So, gumala lang, ganun. Eh, ang topic nila ay 10 Commandments. Yun. So, ang topic na ay 10 Commandments, syempre na-curious ako, nakinig lang naman ako. Kasi hindi na, kahit na sabihin natin na bata pa ako, hindi naman ako ganun ka-aloof sa mga pangaral. So, nakinig lang ako, ganyan. Tapos, nung sa third commandment na, sabi ko lang, bago yun, di ba? Yung third commandment, yung thou shall not bow down to any bow down to any idols, ganyan. So, sabi ko, hala, bago yun parang ganun. Tapos timing, yung third commandment na, hindi yun na-expound. Tinawag na ako ng nanay ko. Sabi niya, complete name, Ledilyn. Ganun, complete name na. Sabi niya, ba't ka nandyan? Umuwi ka dito. Ganun. So, di umuwi ako ng bahay kasi syempre. So, sabi niya, next time pag nalaman kong nakikipag-Bible study ka pa sa iba. Ganun, galit siya. Basta galit eh. Syempre, wala na akong boss. Pag nalaman ko nakikipag-Bible study ka pa sa lagot ka talaga sa akin. Ganoon siya. Okay. Pero hindi na wala sa akin. Yung third commandment na yon. Pagka next weekend, may seminar ng catechism. Binigyan kami ng doktrina Kristiyana. 10 Commandments. Binasa ko. First and second, third. Alam, ba't iba to? Doon na. Sabi ko, nagtaas yung kamay ko, Ma'am, bakit iba po yung 10 Commandments dito? Parang yung nabasa ko po sa Bible, parang iba po yun. Sabi sa akin, kilala kasi ako sa LL. Or L. Yun talaga yung nickname ko sa probinsya. Sabi niya dito, L, halika dito. Ganun. So, bakit po ganun? Sabi niya, next time wag ka nang magtanong-tanong ha. Ganun. Ganun na. Yun na. Tapos, nagulat na lang ako. Pagka susunod na seminar, hindi na ako tinawag. Hindi na ako pinasama. Ayun, hindi ako naging catechism. Ay, part ng catechism. Bali, linawin lang natin, Ledy, no? Yung first, second, third na commandments na nabasa mo, alin doon yung talagang nag-ano sa'yo? Yung third. Yung third. Ano yung third? Yung thou shall not bow down to any idols. Thou shall not- Graven image. yung mga graven iba. image. Graven image. Yun. Sa mga santo, Ay, parang mga ganon. santo, ganon. Mga ginawa. Oo, mga ganun. So, nagtatakla yun sa akin. Pero yun ay, actually sa Bible talaga, kung babasahin mo sa Exodus, yun ay pang second Pang second na ba yun? commandments. Oo. Ano ba yung pang Pero third? kasi talagang hinati kasi, ganun kasi. May mga commandments okay. kasi na hinati siya. So, ang pang third kasi yung wag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos. Okay. Mali. So, second commandment. Bali second. Oo. yung Ayan na, second diba? commandment. Oo. Tama pala. Na Kasi yung wag first. mong sasambahin wag mong yung mga sasambahin. So, nung inanyuan. time na yon, Ledy, na hindi ka na naging tinawagan para umatid sa next seminar, so anong nangyari? Paano mo na na-encounter ngayon yung Adventist at paano ba mas naging deep yung study mo about the 10 Commandments? Ayun, so wala lang. Hindi siya nasundutan.
kasi nga, hindi na ako nag-ano ng Bible study, hindi na din umulit yung ano. So, hanggang naging first year college ako, may boardmate ako na ano siya, Christian din siya. So, doon, sinasama niya akong mag-church. Okay lang naman sa akin. Hindi yun alam ng nanay ko. Kasi nga, dahil tapos sabi ko hanggang third year college lang ako sa Kristan. Kasi nung third year college na ako, third year pa lang ata ako nun. Nagsabi na sa akin si mama, nagulat ako kasi nagsabi sa akin si mama na hindi na daw siya magche-church daw siya sa ibang church. So, nagulat ako. Kasi, di ba, sabi niya sa akin, di ba, pag ikaw nababasa rin kasi, ganun siya sa akin. So, parang okay lang. Sige, pag mag-church ka sa iba, ako din, mag-church din ako sa iba. Ganun. Sabi niya, okay, ganun. So, ayun, nag-iba na kami ng church ng mama ko. Tapos, hanggang sa susunod na weekend, sabi niya, gusto mo bang sumama sa akin? Sabi ko, saan? Mag-church tayo dun sa Adventist. Bakit naman? Sabi niya, wala, para lang din makilala mo yung naanohan ngayon na panapatay. Kasi si mama ko, na-convert din siya sa radyo. Oo, sa radyo na-convert yung nanay ko. Nakikinig lang siya ng radyo. Actually, ang una nakapakinig, yung lola ko, mama ng papa ko. Kasi di ba pag matatanda, medyo mahilig sila makinig ng radyo. Tas parang nagustuhan daw niya kasi yung kanta. Kaya hapon siya nun, nagustuhan niya yung kanta. So sabi niya, kinabukasan, gusto niya daw ulitin mula morning. Tapos pag morning kasi, more on lecture. Or parang, parang may ganun nga, may mga lessons, ganyan. So doon, tapos sinabi niya sa mama ko na Lynn, makinig ka sa sa radyo, ganitong station. Yan. So, ayun, yung nanay ko, sabi niya, yun nga, going back to the story, sabi ng nanay ko, mag-church na kami sa isang Adventist. Sabi ko, ayoko kasi mag-church pa ko bukas parang ganun, kasi Sunday, di ba? No, hindi nga, try nga lang, ganyan. So, di pa ako sumama noon, agad. So, tapos, habang, na yun, nag-discuss kami ulit ni mama, ganyan. So, parang decided na daw talaga siya na, mananatili na daw siya sa Adventist, ganyan. Sigo, okay lang din, good for you, ganyan. Tapos ako naman, doon naman din ako sa isa, ganyan. Tapos bigla niya sinabi sa akin, paano na yung Sabat? Yun. So, ano yung Sabat? Sabi niya, di ba di ba may 10 commandments? Sabi niya. So, di ba yung first, second, third, alam mo na, yun yung pang fourth, sabi niya. May ganun pala. So, ayun, binasa ko na ulit. So, okay, ayun nga. So, ayun. So, sumama ako sa kanya. Tapos, nung una kong sumama, ang tahimik. Ayan, ang solemn. Parang medyo ako nun kasi from Christian na worship, di ba? So, parang medyo siya sa akin, medyo Iba. Kakaiba, panibago, ganyan. Tapos, ayun, naging naman siya sa akin, parang nasanay naman ako nung simba lang ako na siba. Mga siguro 5 ulit. Ganyan. Tapos nakapag-decide si mama na magpapa-Bible study kami. So, ayun, nagpa-Bible study kami. Tapos hanggang sa natanggap ko lang yung, okay, may Sabat. Tapos, ito yung sinusunod namin. So, ayun na. Pero, nung na yun, nung before kami magpa-baptize ni mama, parang nanaginip ako nun. Basta may panaginip din ako nun. Tapos, nung nanaginip ako, di ko alam kung weird ba yun kapag may ganun. Pero nanaginip ako. Di ba nga, sabi ko, yung nagpapasok sa akin ng sakristan. Doon sa panaginip ko na yun, ang sabi niya sa akin, go lang, tama yung pupuntahan mo. Gumanon siya. Tapos nagising na ako. Tapos bigla pang nagsabi doon na magputi daw. So nagputi. So magsabi sa panaginip ko, magputi daw tayo. Ayan. So nagputi kami ng mama ko nung nang nabautismuhan kami. So, ayun. Pero kahit na ganun, kasi nga layman din yung nag-Bible study sa amin. Hindi kami nasundutan. Pero, dahil nga hindi malinaw sa akin yung Sabat, self-study talaga. Sabi ko, Lord, paintindi mo talaga sa akin yung Sabat na to. Kasi, parang naiintindihan ko yung iba, pero ito kasi hindi. Parang yun. So, yun, parang inallow siguro ng Lord na makapag-meet ako ng iba't ibang tao sa denomination natin. Like, laking pasasalamat ko talaga sa Sampaloc Church kasi isa talaga sila at yung members nila na nakatulong sa akin, mag-encourage na magbasa. Magbasa ka, lady. Oo. Ayan, kasi nga, during mga meetings, ganyan, ang dami nilang nasi-share. Tapos ako parang,
wala. So, parang doon sa part na yun, kasi ini-encourage nila yun ng mga youth, kayo magsalita ka, mag-share ka, ganyan. Wala akong share. So, yun, sa pamamagitan na yun, na-encourage din akong magbasa. At doon, yun ko masasabi na mas nakilala ko ang Lord, na ganun pala siya. Yung grace niya, yung mercy niya, yung miracles niya, lahat as in. Amen. Naku, baka gusto mo batiin yung mga taga-Sampaloc Church. Ayun nga po, hello po sa mga taga Sampaloc Church, sa Ayan, hello Nicanor din po. Ramirez. Hello po Grabe, sa DJ inyo Me, no? lahat. Ang ganda nung ano niya, ang ganda ng kwento na kung paano na-encounter. And hindi lang siya mag-isa kasi kasama pa niya yung mother niya. And talagang, grabe yung encounter niya dun lang sa commandments na yun na. Hindi nga niya nabasa pa lahat eh. Kumbaga, Oo nga eh. paputol-putol lang, di ba? Oo, pero nakita natin how the Lord led her at dumating sa point na talagang matanggap niya yung Panginoon sa kanyang buhay. DJ Me. Yung kahit na isang utos lang, pero na-push ka, ang ganda rin kasi yung nanay mo. Oo. 'Di ba? Nanay mo nag-push sa'yo. Ngayon, kahit hindi mo pa ganun naiintindihan, pero ngayon alam ko naman na sigurado ka na, 'di ba? Yes. Kasi hindi mo pa naintindihan yung Sabbath, pero nagpabinyag ka na. Yes. Tama. Tapos ngayon, nung malalim mo na siyang napag-aralan, nagsisisi ka ba? Hindi talaga, as in. So nakita mo talaga na ang Sabbath ay totoo. Totoo, truth Yes, siya truth na siya. kailangan nating sundin dahil yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Yes, sa mga nakikinig po sa atin, no, yung Sabbath is yung araw ng pagsamba, which is yung Saturday po, no? Because the usual one is Sunday, 'di ba? Pero ito, yung nakita nga ni Ledy na kakaiba, bakit iba to sa nakasanayan o sa nakalakihan natin na linggo yung araw ng pagsamba. Kaya sa mga nais pong malaman ng patungkol po sa Sabbath at sa iba pa pong kautusan na tinuturo po sa atin sa Biblia, lagi po kayong mag-tune in sa 89.1 FM dahil may mga programa din po tayo na talagang nag-aaral po tayo kung ano pong sinasabi po sa Biblia. O pwede din po kayo mag-message sa amin pong Facebook page kung gusto niyo po magkaroon ng Bible study din po or Bible study guide din po ng mga aklat. Pwede din po yan. Mga ka-TikTok na nakikinig din po sa atin. DJ Me! Bale, eto na, DJ Rack. So, Ledy, ano na ngayon ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Simula nung nakilala mo siya. Marami. As in, marami. Like, I'm able to see more na hindi ka lang dapat sa church. Marami kasi akong nasamahan ng mga tawag dito, mga kapatiran talaga natin. Like, grateful talaga ako sa mga buhay nila. Kasi kung hindi sa kanila, siguro parang lang talaga ako, literal na SDA, sitting down always. Yung ganun. Oo nga. Kasi dahil talaga sa kanila, parang, okay. Kasi dun, di ba, parang yun talaga din yung isa sa mga gusto kong gawin. Yung makapag-reach out. Maging involved sa mga outreach, ganyan. Dahil sa kanila, doon ko nalaman na meron pala. Meron pala talaga. Akala ko kasi parang pangarap ko lang yun, tas suluhin mo siyang gawin. Pwede mo pala siyang gawin kasama yung mga kapatiran. Ayan, marami akong mga naririnig na mga stories about paano sila nagme-mission, ganyan. Doon din talaga ako na-encourage. At doon ko na-realize na pag ako naman dumating sa point, or kapag naman ako na yung nasa, may kakayanan, ano naman yung sa akin. So, marami. And bukod doon, syempre yung pagbabago din talaga sa sarili. Parang ganun. Kasi, akala ko kasi pag maging mabait ka lang, okay na eh. Parang ganun. Pero andun pa rin yung pagiging mapanghusga. So, lumalabas na ngayon. Oo. Kasi nga, di ba, sabi ko, wala akong from mess to, di ba? So, inisip ko, ang bait kong bata, di ba? Parang ganun. Kasi hindi ko naman, pero hindi pala yun ganun, no? Parang, sa part pa lang na yun, nagkakasala ka pa rin. Kasi bakit mo iisipin na righteous ka? Yung Panginoon nga mismo, hindi niya sinasabi na siya yung good, but the Father alone. So, bakit mo i-claim sa sarili mo na righteous ka? Parang ganun. So, more likely sa heart, sa mentality, ang daming pwede pang baguhin. At kahit ngayon, nasa process pa rin ako. Kasi hindi talaga siya may iwasan. Lalo na sa yung sa pride. Yan. Ayun. At ang isa sa pinaka nagustuhan ko talagang tinuro ng Lord sa akin ay yung forgiveness through the story of Joseph. Parang dun ko talaga parang parang nahimasmasan pagpatawad ka. Ayun. Nakaka-curious naman yun, Ledy. Bakit naman pagpapatawad? Para namang
Meron ka bang kailangan patawarin or what na? Hindi naman. Siguro maraming aspects sa buhay na if ito yung nangyari sa'yo, life could have been better. Or for me parang iniisip ko kasi dati, noong mga panahon na yun, na parang ang dami kong regret. Sana pala ginawa ko to. Sana pala parang ganon. Sana hindi ako pumayag na ganito, ganyan. So, ganyan. Kasi nga, alam naman to ng parents ko. So, may mga decisions yung parents ko na hindi ko siya gusto for myself. Pero dahil nga ayoko silang suwayan that time, and at the same time, ayokong magkaroon ng masyadong ganun ka-conflict. So, parang nagbe-build up siya sa akin ng time na yun. Actually, bago lang talaga siya naging sa akin na let go ko siya. Parang year 2022 or 2022 ata yun. Doon nga, yung sa story ni Joseph, yung lesson na yun. Ayun po siya, DJ Me. So, may mga nagpa-pile up lang na hindi ko siya ma-let go. Tapos, akala ko okay lang, ganun. Tapos, every time na magti-trigger siya. Pero yun, parang okay, hindi pala ako nakapagpatawad talaga. So, bali ngayon, at peace ka. At peace na ako. Wow. Totoo talaga, no, DJ Me, because yung forgiveness, it's something outside from us. Pero kapag may Panginoon ka talaga, nagagawa mo yung mga bagay na napaka-imposible kung sa atin lang talaga. Yes, And yes, ang laking bagay talaga, DJ Me, na hindi matatapos sa bautismo yung journey mo, but it's just the beginning of your journey with the Lord. Yes. And mas maganda talaga yung nakakapag-participate ka sa mga activities sa loob ng church. Alam mo yun, kasi mas doon mo makikita yung purpose mo and yung kasiyahan ng paglilingkod sa Panginoon at yung pakikihalubilo natin sa ating mga kapatiran. Ako, Lady, maraming salamat sa pagbabahagi ng napakagandang conversion story na yan. No? And for sure, sa mga ka-TikTok natin, DJ Me, may mga nakaka-relate ko. Kaya kung nakaka-relate po kayo, mag-comment na po kayo sa ating comment section. Kaya bago po tayo magpatuloy sa ating pong programa, atin muna pang mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas. Hindi
nandito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programang TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayo nakikinig sa ating 89.1 FM at nanonood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At kung meron po kayong shoutout comments or mag-text po kayo sa 09189-447-891, 09189-447-891. At shoutout muna po tayo sa ating nagko-comment sa ating Facebook. Hello po kay Ma'am Evangeline Salas. Sabi mo ay good evening po sa lahat. Ganun din po kay Evangelist Mar Ramos. Hello, happy listening. Hello po sa inyo. At kay Ma'am Ging Martiliano. Amen. Amen daw. Thank you so much. So ngayon, DJ Mino, pagpatuloy natin yung ating kwentuhan dahil limited lang yung ating oras ngayon. Pero ngayon, Lady, ano yung naging commitment mo sa Panginoon after that journey na na-experience mo sa Kanya? Ayun nga, since meron kami pinag-prepare actually na mag-asawa. So, hindi ko muna siya ma-share kasi nga pinag-prepare pa namin siya. Pero, gusto din namin siyang gawin. Kasi ako personally, at hindi ko din in-expect na siya din pala, nung shinare ko sa kanya, bunga din siya ng ganun. So, gusto ko, gawin namin siya. Pero, ayun nga, hindi muna namin siya ma-share kasi wala pa kami particular na ano. Pero, yun yung gusto namin gawin. Na siguro sa guidance ng Lord, sana matupad siya. Yes. Ayan. Kumbaga may ministry kayo na pinaplano together. Oo, kasi sa ngayon kasi, parang happy ako na nilagay din ako as part sa youth ministry. Kasama siya. So, parang siguro, preparation din yun. Kasi parang involved din yun sa youth eh. So, ayun. Na-curious lang ako, DJ Me, paano mo nakilala yung husband mo, Lady? Like, sa church din ba? Or paano nangyari yun? Siguro na siguro na-share na niya. Na-share na niya. Actually, na-share na na-share niya. niya na. So, parang i-share ulit nila. Gusto ko din manggaling Siyempre sa'yo. daw, dapat iba yung... Okay, may point. Iba yung kwento mo eh. Okay, sige. Sa work. Sa work ko siya nakilala dati. Sa unang work ko dito sa Manila. Ayan, so, paano ba? Wala kaming ganong, encounter talaga. Siya lang yung merong nag-chat lang yun siya sa akin kasi daw naghanap siya ng muse that time. Nagsabi siya, hi, pwede mag-hello. Ayun, doon lang. Pero wala kaming constant conversation or communication, wala. Pero parang one time lang nun. Siguro yung tao, ang natandaan ko talaga, siguro siya nung time na yun, may pinagdaanan siya. And nakapag-share siya. Tapos, okay, ayun. Ayan, tapos parang na doon ko nalaman kung ano yung mga binabaon niyang hinanakit, then kung ano yung mga burden niya during that time. Ayun, so hanggang sa hindi ko alam kung paano talaga kami nag-start na pero parang may natanong siya sa akin na bakit daw ako Saturday nagsisimba. Eto So na. hindi siya Adventist that time. Hindi din siya Adventist that time. Ayan. So, eto na nga. Sabi ko, di ba, kung ano yung part na hindi malinaw sa akin nung pumasok ako sa Adventism, yun din yung naging way for me na ma-share ko siya or magamit ko siya para ma-evangelize yung husband ko ngayon. Kasi sa sa Sabbath ko din siya na introhan. Oo. Actually, DJ Rock, may ganun talaga eh. Kung ano yung naranasan mo, dun ka magiging blessing din sa iba. Kasi meron din nararanasan tayo na nararanasan ng iba. Na kapag ikaw na-overcome mo, kung ano yung naging process ng kung paano mo siya na-overcome, yun yung ma-share mo kasi naranasan mo, di ba? So, pwede rin talagang maranasan ng iba. Nakakatuwa lang din DJ Mino na kasi talagang naging firm din si Lady sa kanyang faith at hindi siya yung nagpadala kundi dinala niya yung asawa niya sa Panginoon. And now they are planning to to build ministry for the Lord, and hindi na niya lang partner sa life but also partner in the ministry at the same time. Praise the Lord for that, Lady. So ngayon, Lady, gusto din naming malaman sino na si Lady after na encounter niya kay Christ. Ayun, ako pa rin po ay isang work in progress na Christian. Marami pa rin akong dapat matutunan. Hindi ko talaga niwala sa sarili ko yun. Like, tingin ko every time na nadagdagan yung araw, nadagdagan din yung mga bagay na dapat kong matutunan. And mas gusto ko pang mas makilala at mas mapalapit talaga sa Lord. Ayan. Amen. So, Thank bali, you for Lady, that. ano na ngayon ang future plans mo?
Future plans, ayun, yung pinagpe-pray talaga lang namin. Kasi parang ngayon, gusto ko yung balance talaga. Yung work, spiritual, and life balance. Di ba sabi work-life balance lang. Ngayon, kasama ko ng spiritual. Yes. Yeah, work, spiritual, life balance siya. Kasi, for me lang, mahirap mabuhay sa mundong to na walang Diyos or na mahina ka sa pananampalataya. So, yun yung currently na niwo-work ko sa sarili ko. Kasi, ayun nga, di ba, bilang gusto ding magkaroon ng pamilya, gusto kong ma-prepare talaga muna din yung sarili ko para naman may ma-impart ako dun sa magiging anak namin. Para kung paano ko ginaid ng parents ko growing up, sana more. Kasi nandito ka na eh. Nandito ka na sa katotohanan. So, sana mas malamangan ko yun. Sorry, Mapa. Mabuti naman. Pero, ayun nga. Kasi nga nandito na tayo sa katotohanan. Bali, ilang anak ang plano nyo? Hala, gusto nito 10. Grabe naman yun. Pwede na magtayo ng church, di ba? Oo. 10. Oo nga, 12 disciples, Disciples. na sila. Oo nga. Dahil usapang family na din ngayon, ano yung tingin mong nagiging, foundation ninyong mag-asawa o yung binubuo nyong family ngayon, Ledy? Foundation, wala ko ibang makita kundi kung paano yung pagmamahal ng Diyos sa amin. Yun yung talagang pinanghahawakan ko ever since. Bago pa man kami magkakilala ni Dudes. Parang alam ko na yung Diyos talaga yan dyan. Yung pagmamahal niya. Andito din ako ngayon dahil sa pagmamahal niya. Sa grace niya. Talagang ngiti-ngiti ngayon. Doon ako Oo kinikilig eh. Batiin mo Sa muna. lahat ng- Batiin mo nga. Hi, love! Charing. Ang taas ng energy. May Hi, masasabi. love! Salamat sa iyong pangunawa at suporta sa akin. Sa lahat Oo ng nga. bagay. Kasi napag-uusapan natin kanina talaga yung all throughout ng journey niya, yung bata niya, yung pagiging single niya, hanggang sa nagkaroon na siya ngayon ng husband. So ngayon, Ledy, like, as a wife, like, kumbaga sa relationship nyo bilang mag-asawa, like, so far ba dun sa nung time na mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, and then yung journey nyo kung paano mo din siya mini-minister at the same time, so far ba, may mga na-experience na din kayo na talagang matindi, kumbaga sa relasyon nyo, pero paano nanatili, na natuloy pa din kayo sa altar? Marami. Kasi parang, parang medyo hindi ako ganun ka-believe sa relationship mismo. Kasi nga, parang, medyo ngayon yung mga hiwalayan, ganyan, magloloko, ganyan. Tapos siya, kung narinig yung story niya, parang bakit, ba to? Maayos ba talaga to? Ganyan. Pero, alam mo, siya yung laging nagpapaalala sa akin. Siya yung laging tumesting ka lang. Parang ganun yung laging tiniterm niya sa akin eh. Tapos, hindi, maayos natin to. Kasi sasabihin niya lang sa akin na, ayaw kasi ng kaaway na magkatuluyan tayo. Kaya pinag-aaway niya tayo. Parang may mga ganun. Kasi may panganay din siya. Panganay din ako. May mga sarili akong desisyon na gusto kong gawin. Meron din siya. Minsan hindi kami nagkakamit sa ganun. At siguro nga, sa mga susunod na araw, meron pa rin. Hindi ko naman niwawala yun. Kasi nga, yun yung upbringing niya. Ito na yung upbringing ko. So, may mga ganun. So, minsan, pag nafe-feel ko na hindi talaga kami mag-meet, hindi talaga kami magkakaintindihan, ayoko na. Ayoko na magulo eh. Ganun. Pero siya, Bati na, ganun. siya yung nagsasabi na, alam mo, ginagamit talaga ng kaaway yung parang ginagamit ka na naman ng kaaway kasi ayaw ng kaaway na magkatuluyan tayo. Yung pala yung sekreto niya, kaya talagang hindi ka nakabitaw, ano? Oo, kasi baka matuluyan ako maging kaaway, di ba? May kampo ng kaaway. Hindi, mas makapangyarihan talaga ang Diyos. Ayaw niya talaga na maghiwalay kayo. Tsaka yung pag-ibig niya at pag-ibig niya sa Diyos, di ba? Wow. Nako, DJ Mino. Ito yung talagang Ito na. kailangan na nating tapusin. Pero bago tayo magtapos, DJ Me and Ledy, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga ka-TikTok ngayong gabi? When in doubt, seek the Lord. For He gives you peace, clarity, and wisdom. So, yun lang mga kapatid. Huwag kayong magsawang dumulog sa Panginoon sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na kapag may mga doubts ka nga, may mga hindi ka maiintindihan, may mga questions ka,
may mga whys ka, bakit ganito siya, bakit ganito to. Kay Lord ka lumapit. Ayun. Yan. Wow. Amen. Amen. Simple pero ang lalim, DJ Me. Mm-mm. Ikaw, DJ Ako- Me, anong baon mo? Ako naman, base sa narinig kong kwento niya, hindi pala sapat na mabait ka lang, no, DJ Rock. Mhm. Akala ko pag mabait ka na, okay na yun. Pupunta ka na sa langit. Di ba? Pero meron talagang pagkakataon na kailangan, hindi lang siya pagiging mabait, mabuting tao. Kasi marami nagsasabi na ganyan, di ba? Hanggat wala akong tinatapakang tao, di ba? Mabuti Exactly. ako, nagbibigay ako, ay okay na yun. Hindi. Kailangan talaga, may Kristo tayo sa puso natin. May kinikilala tayong Diyos na lumalang sa atin, na naglikha sa atin, na dapat nating susundin dahil siya yung Ama natin, di ba? So napaka-importante mga tagapakinig na wag nating hahayaan na sa buhay natin ay wala tayong Kristo. Kailangan meron tayong Kristo na naandyan lagi para sa atin. Amen. 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 Ako, DJ Me, ang naging baon ko sa kwento ni Ledy, no? Kung paano yung guidance ng Panginoon sa kanya na unti-unti yung revelation sa kanya ng truth, and at the same time, alam mo na nag-work talaga yung Holy Spirit sa life niya, na andun din yung hunger niya, yung thirst niya for the truth, and yung willingness niya na talagang alamin ano ba talaga yung totoo. Kumbaga, imaginein mo, ang tagal niya nag-serve sa church na yon, simula bata hanggang nag-college siya. Pero it's just, kumbaga, dahil lang sa isang kumbaga, phrase or verse na tungkol doon sa commandments na yun, yun yung nagtanim sa kanya, and then yung experience niya doon, na makikita talaga natin na sometimes God destroy our own plans because God sees that our own plans will destroy us. Because God's plan is way bigger than our plans. Di ba? May mga tanong nga tayo na, Lord, naglingkod naman ako sa iyo. Lord, family ko naman, wala naman kami inaapakan na ibang tao. Simula bata pa lang ako, ito na yung ginagawa ko. Pero bakit hinayaan mo na hindi ako maging ito, yung plano nga sana niya na patuloy na mag-serve doon sa church na yun. Pero the Lord destroy it because may mas higit na plano yung Panginoon sa kanya. And sa mga ka-TikTok natin, for sure, may mga ganyan kayong encounter na may paunti-unting nire-reveal sa inyo ang Panginoon. Please don't neglect it. No, wag nating ipawalang bahala o wag natin siyang i-neglect, i-reject. But rather, sabi nga, di ba, taste and see that the Lord is good. Wag lang din tayo maniwala sa mga sinasabi kahit na pastor pa yan, preacher pa yan, kundi saliksikin mismo natin ng sarili nating mga Biblia, no? Buksan din po natin kung totoo ba talaga, align ba talaga yung mga tinuturo nila sa tinuturo ng ating Panginoon. Kaya, thank you, Ledy, no, for that Thank you po. wonderful story na iyong naibahagi sa aming gabi. DJ Me, maraming salamat din sa pagsama sa akin. And of course, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight, mga ka-TikTok. At patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM. At ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Thank you so much muli. This is DJ Mary Me na nagsasabing, Mary Me mang pagsubok sa buhay, tandaan mo ang diyan ng Diyos lagi para sa iyo. At ako pa rin po ang inyong kakwentuhan na si DJ Rack na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Pastor Believer. Ay, kilala niyo yun?